Wala na yung pag-overthink ko. Mga maliit na bagay lang kung ano-ano ni naiisip ko na feeling ko laging may mangyayaring masama. Hi, I'm Nikki. I'm 36 years old from Valenzuela City. Dati, lagi ako nakakaramdam ng takot, ng kaba, ng nerbiyos, na parang feeling ko laging may mangyayaring masama sa paligid ko, na may mangyayaring masama sa akin. Hanggang sa dumating sa point na nakaka-apekto na siya sa pang-araw-araw kong ginagawa. Marami akong na-experience sa mga masasamang nangyari. Yung naging reason kaya nakaramdam ako ng takot sa paligid ko na parang may mangyayaring masama. Dumating din sa point na nahihirapan na ako makatulog. Sobrang sakit sa ulo. Pagod na pagod ako. Hirap na hirap ako bumangon. Lumala na yung pag-overthink ko. Mga maliit na bagay lang kung ano-ano ni naiisip ko na feeling ko laging may mangyayaring masama. Hello po, para manbuelva po uli, ang pag-overthink, kaba, takot, at nervyos ay maaaring sanhi ng iba't ibang kadahilanan. Pag-iisip at emosyon, una, stress at pagod at mga problema sa trabaho, pag-aaral, o personal na buhay. Pangalawa, takot sa pagkabigo at mga inaasahan sa sarili o mula sa iba. Pangatlo, mga alaala ng nakaraan, trauma, pagkakasala, o mga masakit na karanasan. Ika-apat, mga inseguridad at mga alalahanin sa hitsura, katamihan o kakayahan. Ika-lima, mga problema sa relasyon at mga isyu sa pamilya, kaibigan o mga relasyon. Mga kadahilanan sa kalusugan. Una, mga kondisyon sa kaisipan tulad ng depresyon, anxiety disorder, post-traumatic stress disorder o PTSD. Pangalawa, mga problema sa pagtulog o insomnia, sleep apnea. Pangatlo, mga problema sa nutrisyon o kakulangan sa mga bitamina at mineral. Ika-apat, mga problema sa pisikal na kalusugan, sakit, pinsala o kronikong sakit. Mga kadahilanan sa kapaligiran. Una, mga presyon sa lipunan o mga inaasahan sa lipunan, mga alalahanin sa reputasyon. Pangalawa, mga pagbabago sa buhay o paglipat, pag-ibig at pagkawalan ng mahal sa buhay. Pangatlo, mga krisis sa ekonomiya, politika o kalikasan. Ika-apat, mga alalahanin sa seguridad at mga problema sa seguridad sa bahay o komunidad. Mga iba pang kadahilanan. Una, mga pagkakamali sa pag-iisip o negatibong pag-iisip, pag-overgeneralize. Pangalawa, mga alalahanin sa perpektong pagkatao at mga inaasahan sa sarili o mula sa iba. Pangatlo, mga problema sa pagpapatawad o mga alalahanin sa pagpapatawad sa sarili o iba. Ika-apat, mga alalahanin sa pagkakaroon ng kontrol at mga inaasahan sa kontrol sa buhay. Kung ikaw ay nakakaranas ng pag-overthink, kaba, takot, at nerbiyos, maaaring makatulong ang una, pagpapakonsulta sa profesional sa kalusugan ng kaisipan. Pangalawa, pagbabago sa lifestyle o pagkain, ehersisyo o pagtulog. Pangatlo, pagpapakita ng suporta mula sa mga kaibigan at pamilya. Ika-apat, pagpapakita ng mga aktibidad na nakaka-relax, meditasyon, yoga at pagbabasa. Ingat po palagi. God bless po.